So let's start our uh chapter 6. Wait lang po. Okay. So let's try. Ako rin po kakasalita na bubulol. So, kung pwede na po kayo mag-open ng camera. Okay, let's now open our camera and let's start our second session. Please. Okay. Sa mag-open ng camera para makita ko rin po na meron pala akong estudyante. Okay, let's start for our routine. So, let me share my screen. Are you ready po para sa kakainitan ng ulo natin para sa pangalawa? So, daily routine. This kasi it's limited lang din yung mga gagamitin natin na vocabulary and then since everyday, daily routine siya. So, probably magagamit siya for everyday. So, tingnan natin. Using simnita and sunika, it's just the same with polite, formal, pero gagamitin natin this time is a verb. So, mas special siya. And, gagamitin natin yung lang natin ng so. Yung Ano kaya yun, no? Tingnan na lang natin. And vocabulary is related sa mga type natin and also sa vocabulary daily routines. Po natin. So, with the time, we use native Korean number. Korean number tayo this time. Hindi siya Sino. Di ba kanina sa mga dates natin, we use Sino. Pero dito sa time natin, we use native, which is pure Korean gawa ni King Sejong. Okay? So, tingnan natin. You just need to memorize this. Ganyan lang naman. And then, kasi pag sinabi natin she, it means an hour. She. Okay? She is an hour. She is an hour. And ilalagay lang natin sa harap niya yung number niya. Example, 1 o'clock. We say, 한시. You know how to read in native Korean number? Okay. Sulat ko na lang po dito. You can try to write na lang po in the space. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Okay. So this is 1 to 10. Pero if napapansin niyo po, dito sa ating time, instead na using hana, she, we use ha. Ito lang apat yung mag-iiba. 1, 2, 3, hanggang 4. Take note. Okay? Instead of 둘, she, we say next 3. 셋이. 4. 넷이. 5. 다섯이. 6. 여. 7. 일곱시. 8. Now is 8. 여덟시. 아홉시. 10. 10시.
11, 11시. 12, 12. Okay? So always remember, 1, 2, 3, 4 hanggang 4, iba po siya from the original number niya. Okay? Yung 1, 2, 3, 4 niya. Uh, tandaan niyo na lang po siya para hindi po kayo malito. And then, kapag sabi naman natin na AM, 오전, 오전, 오후, 오후. May related dito kasi. Pag sabi kasing 전, when we say 전, means before. 후, after. Okay? 전 means before. 후 means after. So, kaya siya naging 우전. U. U is from the gitna kasi 우전. AM. U-M. Ganyan siya. Okay? Next naman, if we are talking about the minute, we say in Korean, 분. 분. Pero, amazing thing is, in this minute, we use Sino-Korean number. Medyo nakakalito, pero pag nasanay, hindi naman po. Here, again, native Korean number yung sa hour natin, pero sa minute natin, we use Sino-Korean number. Example, 5 minutes, 15 minutes, 15분, 20 minutes, 25 minutes, 35 minutes, 35분, 45 minutes, 40분, 55 minutes, 55분. Okay, let me tell you bakit siya naging ganito. Tingnan natin tayo. Ano yung two in Korean? Sino-Korean tayo It is E. Di ba? E. Sabi yung 10. Ship, right? So, tingnan natin. 25. Ayan. Ano yung naunang number? Nauna yung 2. So, E. Lalagay natin yung next. Tingnan natin kung ilang digit siya. 1, 2. It's a 10 digit. Ones, tens. Di ba? Nasa 10 digit siya. So, lalagay natin yung ship. Since meron siyang 5 sa dulo, ano kaya yung 5 in Korean? It's U. So, kaya siya naging 25. Gets niyo po ba? Practice. 35 naman tayo. 35. Ano kaya yung 3 sa Korean? 3, di ba? 35 tayo. Sa number niya, 10, di ba? So, ano yung 10? Ship. Ship. Next. Ano yung last number niya? 5. 35. Okay? 35. Ganyan lang po yung bilang niya po. So, hindi na po kayo mahirapan kung memorize niyo naman yung, okay? Same din po dito. Okay. When you say 10 is ship. 20 is e-ship. E-ship. 30 is 30. 40, 40. 50, 50. Gets? Okay. And then we put kun lang po. Pero in 30 kasi,
Pwede rin natin siyang sabihin na pan. Pag kasi sinabing pan, meaning half. Diba? Half ng 60 minutes is 30. So, pwede natin siyang gawin pan. Pan. Okay? So, take note nyo na lang. 30 can be also 30분 or pan. Mhm. So, tingnan natin dito. Morning is 아침. Afternoon, 점심. Evening, 저녁. 저녁. This can be also a meal. Breakfast, lunch, dinner, puede. And it can be also morning, afternoon, and evening, puede. Okay? 자, dawn is 새벽. 새벽, daytime, not, not, how to pronounce? Not, okay, this is how we pronounce it. Not. And last, 밤, night. Now, ano tayo? 밤, right? 밤, okay? 밤이에요. It's night. 밤이에요. It's night. Tama? Let's look at the additional word naman tayo. What time? 몇 시? Repeat after me. 몇 시? 몇 시? Okay. Usually, 보통. 보통. Usually, 보통. Okay? These days, 요즘. 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 Okay, that's it. This is our vocabulary. Please memorize it na lang. Okay, you can answer after memorizing. And then let's move on sa ating first grammar. 씁니다 and 씁니까. What is this? Attached to verbs and adjectives. Remember, verbs and adjectives that formally and respectfully describe a fact. So in the formal situations, elevating the listeners to ask polite question, we say 씁니까. So, kailan daw po siya ginagamit? When it's formally and respectfully situation. Tingnan natin, kapag meron siyang 받침, we use 씁니다 or 씁니까. Example, to eat, 먹다. meron siyang 받침. We add 씁니다. If we're gonna ask, 씁니까. Okay? 자, what about if walang 받침? Lalagyan natin siya ng 받침. 보다. To watch. Ilalagyan natin siya ng 받침. 봅니다. 봅니다. Paano pag questioning? Same. 봅니까? 봅니까? Okay? 자, sabi daw dito, it's either walang 받침 or yung 받침 niya ay real. Ano ba yung merong 받침 na real? Okay. Ah, medyo hindi pa po natin to pinag-aralan, pero let me give you an example para maintindihan niyo po. In this case, meron tayong word na ay hindi po mul. It should be verb or an adjective. Meron tayong word, 불다, means to blow. Okay? 불다, to blow. In this case, meron tayong 받침 real. Pero ang sinabi niya,
Kapag 받침 real daw, papalitan natin siya sa p, b, b. Paano? Magiging ganito. This is formally and respectfully described as a formal type na ending. Okay po ba? Ganyan siya. 굽니다. Ganyan siya. Okay? So, that's it. Tingnan natin dito sa ating example. 푸캄 씨는, si Miss 푸캄, 지금 is now, 기숙사 is dorm, 기숙사에 at dorm daw. 있습니다. Ano kaya yung root word niya? It's from the word ita, existing, meron, nandoon. Pero kung gusto natin siyang gawin na formal type, paano? We add, since meron siyang 받침, lalagyan natin ng 씁니다. magiging 있습니다. Did you understand? Okay. Another example. 푸엉 씨는, so siya si, 푸엉, siya yung subject. 몇 시에? Okay. Nilagyan natin ng e kasi we are talking about the time, right? 몇 시? What time? 몇 시에? Okay, we want to know what time. 잡니까? It's from the word 자다, to sleep. We add here 비읍니까 for questioning. So, paano magiging 잡니까? Gets niyo po ba? So, paano? 푸엉 씨는 몇 시에 잡니까? What time po kayo natutulong, Miss Puong? Ganyan. Last. 아미나 씨는 si Miss Amina 12시에 at 12. 점심 is a lunch. 점심을. Okay, ito yung objective natin. 점심을, kinakain niya daw yung lunch at 12. Paano natin siyang gawin? Past tense, pero formal type. Past tense siya, pero formal type. From the word 먹다, to eat. Paano siya past tense? We add ot, diba? We add ot. So, magiging ba, got. And gusto natin siyang gawin formal. We add 씁니다. Kasi meron siyang 받침. Meron siyang 받침. Meron siyang third consonant. So, 먹었습니다. This is the past formal type. Okay? Nagpapatong-patong na po talaga ang pinag-aaralan natin, kaya kailangan talaga natin mag-review. So, please answer na lang din po ang ating examples dito. Tingnan lang natin yung example, paano siya gawin, para alam naman natin kung paano siya gawin. Kunyari, Tano 씨는, si Miss, hindi ko alam kung Miss ba sila or Mr. Okay, si Mr. Tano, Artino, 텔레비전을 봐요. 텔레비전 is TV을, siya yung objective. 봐요, watching. It's a informal type. Informal type siya. Pero, i-change down natin siya as a formal. Paano siya maging formal? From the word 보다, di ba? We add 비읍니다 kapag wala siyang 받침. So, magiging 봅니다. Ganyan lang po yung paggamit niya. So, bale, from informal, gawin natin siyang
Formal. Okay? Sa, patagal ng patagal, pahirap ng pahirap. Syempre, tama po yan, tama. Tama yan, tama. Wala naman patagal ng patagal at paisi ng paisi. Tama po ba? Pag nag-elementary tayo, mukhang mahirap, pero easy siya. Pag naging high school tayo ay mukhang mahirap, pero easy siya. Pag college tayo ay mukhang mahirap, pero pagdating ngayon natin, easy pala siya. Ngayon, pag nagtatrabaho na tayo, mukhang madali. Ay, gana. Mukhang madali, pero ang hirap pala. Anyway, pahirap po talaga ng pahirap, syempre. Same lang din po sa math. Isipin na lang po natin always yung math. After ng multiplication, hindi po tayo babalik sa additional. Okay? Next tayo, next. Ito rin, pa-answer na rin po yung, aray, pa-answer na rin po yung ating assignment. Okay, let's listen to the conversation. Short lang naman din po siya. It's about the time. Okay, pakinggan po natin. 칼로 씨, 지금 몇 시입니까? 5시 반입니다. 몇 시에 집에 갑니까? 저녁 8시에 집에 갑니다. 칼로 씨, 지금 몇 시입니까? 5시 반입니다. 몇 시에 집에 갑니까? 저녁 8시에 집에 갑니다. Okay, tingnan natin yung ating sentence. Mukhang ang ikli ng sinabi nila pero, ay mukhang ang haba ng sinabi nila pero tingnan natin yung sentence. Ang ikli lang, di ba? Tingnan na lang natin. Carlo 씨, Mr. Carlo, 지금 is now. 몇 시입니까? Nilagay natin ng 입니까 for questioning, di ba? 몇 시 is what time? It's a noun. 몇 시입니까? What time is it now? Sabi, 5시 반. Ano yung 반? Half. 30 minutes, okay? 5시 반입니다. It's 5:30. 몇 시에, okay, we want to talk about the time. 몇 시에 집합니까? What time tayo uuwi from the word 가다. To go. We added 피음니까 for questioning formal type. So magiging 갑니까? Okay? 몇 시에 갑니까? What time tayo pupunta? 저녁. It's the evening. 저녁 8시에. We talk about the time 8 p.m. 집에 at home 갑니다. We go or I'm going home at 8 p.m. Okay? Listen again. 칼로 씨, 지금 몇 시입니까? 5시 반입니다. 몇 시에 집에 갑니까? 저녁 8시에 집에 갑니다. 오케이? 저녁 8시, 8 p.m. 집에, at home, 갑니다. Go. Okay? So now let's listen one more. 칼로 씨, 지금 몇 시입니까? 5시 반입니다. 몇 시에 집에 갑니까? 저녁 8시에 집에 갑니다. Okay, so
And this listening, you can keep listening na lang more on pag sa numbers kasi mahirap siya, 'di ba? Pag hindi tayo aware sa numbers, medyo nakakalito, medyo parang mahirap. Pero if aware naman tayo sa number, okay, why not? Try natin every minute, every hour, practice nyo lang po yan. Okay. Okay, let's pass this. And then let's look at the second vocabulary. This is the verb. And after studying this verb, pag-aaralan po natin yung grammar ESO. Okay? So, limited lang din naman yung verb na gagamitin natin. So, na natin. Repeat after me. 일어나다. 일어나다. 씻다. 씻다. 이를 닦다. 이를 닦다. 식사하다. 식사하다. 출근하다. 출근하다. 퇴근하다. 퇴근하다. 게임하다. 게임하다. 청소하다. 청소하다. 장을 보다. 장을 보다. 산책하다. 산책하다. 샤워하다. 샤워하다. And last, 친구를 만나다. 친구를 만나다. Okay? So, anong napapansin niyo po dito? Hmm, pag meron po kayong nakikitang hada, meaning, yung nasa harap niya, it's a noun. And kinombine lang siya ng hada para maging verb siya. Nagets niyo po ba? Okay? Etong ironada, syempre hindi yan. Itong sita, syempre hindi din to. Nakikita niyo po ba yung irir takta? Ayan, it's a combination din siya ng noun and then the verb. Nakikita niyo naman yung right? It's an objective. Pag kasi sinabing takta, wipe or brush, pwede. Pag kasi sinabing teeth, teeth. Okay? So, kapag sabing 이를 닦다, brush, teeth, ganyan. So, that's it. And then, tingnan natin yung additional vocabulary. Lunch, 휴게실. 휴게실. Snack bar is 매점. 매점. Park, 공원. 공원. And to buy, 사다. 사다. Okay. So, please, memorize na lang po again ang ating vocabulary. Hindi ko po kayo matutulungan sa pag-memorize, okay? Pwede kayo magtulungan friend to friend. Syempre, ako, tuturuan ko lang po kayo, pero to your friends, pwede kayo mag-question and answer para makapag-memorize po kayo. Let's look at the second grammar using e서. E서, para pinag-aralan na natin tong using Ano kaya yung e서? Tingnan natin. E서 combined with the nouns to show a place or location where an action occurs. Ito po yung importante. Where an action occurs. Kung saan nangyayari ang verb natin. Okay? Hindi lang natin pinag-uusapan saan yung location, anong time, nasan yung subject, nasan yung objective. Hindi ito.
Kung ano daw, saan daw nangyayari ang action. Okay? Tingnan natin yung example para maintindihan pa natin. 아지자 씨는 si Miss Ajiza 공원에서 자, saan daw? When we say 공원 is a park. 공원에서 sa park daw 운동을 해요. Do exercise. Do exercise saan daw? Sa park. Si Miss Ajiza. So, in this case, nakita natin may eso. We are talking about kung saan nangyayari yung verb. Saan daw? Sa park daw nangyayari yung nag-e-exercise siya. Okay? Ano naman pinagkaiba kunyari? Sige, let's say. Ajiza 씨는 copy natin siya dito. 공원에. Pwede rin yan. 공원에. At park. Diba? 공원에. 운동을. Actually, etong 운동을 해요. Pwede siyang 운동해요. Di ba pinag-usapan na po natin yon? Pag natatapos siya sa hada, sa harap niya, pwede natin siyang lagyan ng or 를 para maging objective. Pero pwede rin siya natin i-combine. Katulad sa mga ganito. Ganyan. Okay? Pwede din natin siya lagyan or pwede rin natin siya idugtong. Kasi ito kasi, noun talaga siya noun. Nilagyan lang natin siya ng para maging objective at yung verb niya kung anong ginagawa ng noun. Tama? Okay. So, tingnan na natin anong pinagkaiba. 공원에서 운동을 해요. Number one yun. Number two, 공원에 운동을 해요. 자, ang pinagkaiba po. Ang pinagkaiba, pag sabi natin number one, 공원에서 운동을 해요. Nagaganap pala yung exercise niya sa park. Pero kapag sabi naman na 공원에 운동해요, sa park nag-work, sa park nag-exercise. Meaning, ah, pinag-uusapan lang natin yung location niya. Meaning, pinag-uusapan natin yung mahalaga dito, saan yung location? Yun lang yun. Okay? 공원에 운동을 해요. sa park ako nag-work, nag-exercise, ganun siya. Pero kapag sabing 공원에서 운동을 해요. Yung exercise ginagawa ko sa park. Parang parehas lang siya. Pero iba lang yung point of view niya. Mas point of view ng ESO kung anong nangyayari dun sa location na action. Pero kapag ginamit lang na we just want to talk about saan yung location. Hindi saan nagaganap ang action na location. Okay? Iba lang yung point niya. Pero, same-same lang naman din po sila na paggamit. Okay? So, mas maintindihan niyo po na yan kapag ipapractice niyo po siya with the sentence. Next, tingnan natin. 다라 씨는 휴게실에서, ano daw yung 휴게실? It's a lunch. Okay? 자, 휴게실에서 신문을 읽습니다. 신문 is a newspaper. 읽습니다. It's from the word 읽다. To read. And we added 씁니다. To be formal. So, nagbabasa daw siya sa lunch ng newspaper. So, isipin na natin, ginagawa pala niya yung action na yun sa lunch. Okay? Tingnan natin dito. Both
eso and e are used with nouns indicating place, but eso indicates where an action happens, while e indicates where a person or object is located. So, bale, location lang yung hinahanap natin kapag we use e. Pero, kapag eso naman kasi, it's more on action. Yung focus natin. Okay? 자, katulad nito. 왕민 씨는 si Mr. 왕민 기숙사에 dorm daw, dorm. 기숙사에서 청소해요, clean. 자, sa dorm daw siya naglilinis. So, ano yung action na ginagawa niya? Naglilinis siya. Saan? Sa dorm. Yun. Pero tingnan natin number 2. 유스프 씨는 공원에 있어요. nasa park. Si Mr. Yusuf. Okay? Tinutukoy lang natin kung nasan ba yung noun, nasan ba yung objective natin, nasan ba yung person natin, yun lang po yun. Okay? So, keep practicing lang po. Basta, isipin nyo, if we're just talking about yung place, location niya. Pero, kapag gusto natin sabihin na, saan nagtatrabaho? It's so. Let's look at the number 1 lang. Okay, let's try number 1 lang. Carlo 씨는 si Mr. Carlo, 회사 is a company. Kayo is to go. Ay, go na lang kasi since nasa ano na siya. Kayo is go. 회사 is a company. 일해요 is work. 자, first one. Go daw siya. Saan? Sa company. So, ano yung tinutukoy natin? Ang location. Tama po? Tama po ba? Kasi sabi niya, go daw, go. Ano yun? Saan? Location niya. Sa company. So, 회사에 가요. Next sentence. 회사, 일해요, work. Gusto niya sabihin, nag-work sa company. So, paano? 회사에서 sa company nag-work. Gets niyo na po ba? Keep practice lang po yan. Keep practicing. Okay? 자, medyo mahaba tingnan yung conversation nila. Pero, pakinggan po muna natin yung audio. Ayan. Relax lang po tayo habang nakikita natin si Hayun. Ay, nawawala po yung stress, di ba? Parang minsan di ko po alam kung kanino po nagmana yung mukha niya. Okay, ay, wala po yung ano niya, wala po yung audio niya dito. Wala yung audio niya. So, with the audio, wait, hanapin po yung audio. Uh, 55. Okay, pakinggan muna natin yung audio and after that, basahin. 유수프 씨, 어제 뭘 했습니까? 마트에서 장을 봤습니다. 그리고 친구를 만났습니다. 유진 씨는 뭘 했습니까? 저는 공원에서 운동했습니다. 유수프 씨, 어제 뭘 했습니까? 마트에서 장을 봤습니다. 그리고 친구를 만났습니다. 유진 씨는 뭘 했습니까? 저는 공원에서 운동했습니다. Okay, so now,
let's look at the sentence niya. Very easy, very easy. Siya lang mukhang mahaba, pero hindi po yan mahaba. So, tingnan natin. Yusuf 씨, Mr. Yusuf, 어제 is yesterday. 뭘? What? 했습니까? 자, ano kaya ang 했습니까? It's from the word 하다, to do. Okay? 자, next. Gawin natin siyang, ano, ang tawag dito? Ah, ang tawag dito? Ah, f- ah, formal. Formal type. Lalagyan natin ng 습니까? Right? 습니까? 자, naalala niyo po ba? Kapag itong hada, gagawin natin siyang informal, nagiging heyo, di ba? Lagi siyang nag-change as he. Same lang din po dito. Same lang din dito. Okay? Ulitin po natin. Ulitin po natin. 자, to make this past tense, we make this as 했어요. Okay? Pag gawin natin siyang past tense, magiging 했어요. 자, in this past tense, lalagyan natin siya ng formal type which is 습니까 question. So, paano? magiging 했습니까? Okay? So, automatic na po siya isa past tense, but it's formal. Okay? Past tense siya, pero formal siya. Okay? Keep repeating sa mga previous na pinag-aralan po natin. From past tense, 했어요. Dagdagan nyo lang ng 습니까 because it's a formal. So, pag pinagsama lang natin, magiging 했습니까? Everybody repeat after me. 했습니까? Yes, 했습니까? 자, 어제 뭘 했습니까? What did you do yesterday? Just think, oh, it's just a formal, but it's just a past tense. 했습니까? Anong ginawa niya kahapon? 마트에서. Okay. 에서 siya, 에서. Ginaganap yung anong ginawa niya sa market. 장을 봤습니다. grocery daw. In Korean kasi, if we say, did grocery or grocery, meron kaming phrase na sinasabi, 장을 보다. Well, actually, nasa taas siya dito. Ayan o, ayan o. Saan siya? Ayan. Ito. Ito siya. To go grocery. 장을 보다. Ayan yon, okay? Ayan yung word natin. 자, 장을 보다. Gawin natin siyang past tense. Kasi, past tense yun eh, di ba? Past tense yun. Paglalagyan natin ng past tense yung puta, ano yung i-add natin? We add at, right? At. And then, we add, para maging formal siya. We add, tumika, kasi it ends with 받침. So, paano? 봤습니다. Okay, sorry. It's nida. Ay. So, 봤습니다. Okay? 마트에서 sa market daw 장을 봤습니다. Not grocery shop. And, okay? 그리고 means and. 친구 is a friend. Friend. Friend, 친구
siya yung objective natin. Siya yung 만났습니다. Also, met a friend. Okay, from the word 만나다. Ano yung 만나다? To meet, right? To meet. 자, itong at, at, at for the past tense. We add at, and we also add 습니다 kasi it ends with ant. So all over it will be 만났습니다. Okay. This, and then this one, same lang kasi silang So, etong sana, nilagay lang natin yung double shoot. Kaya siya naging 만났습니다. Eugene, 뭘 했습니까? ikaw, Miss Eugene, anong ginawa mo? Sinabi niya, ako naman, 공원에서 운동했습니다. Nag-workout. Ay, nag-exercised sa park. Okay, sa park. Ito yung park. 공원에서 운동했습니다. So, pinapakita niya yung action park. Nag-workout ako sa park. Ay, sorry. Nag-exercise ako sa park. Ganun. Okay? So, pakinggan pa po natin one more time ang audio with the script. Basahin po natin siya. 유수프 씨, 어제 뭘 했습니까? 마트에서 장을 봤습니다. 그리고 친구를 만났습니다. 유진 씨는 뭘 했습니까? 저는 공원에서 운동 Okay, so that was the audio and you can try to repeat and repeat na lang. And yes, ito, pwede nyo na lang din po This one is for your assignment again. Please, 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 gawin po natin siya dahil nakakatulong po talaga siya sa pag-exam natin. Kasi this is also a mock test na rin po siya, para mock test. Reviewing what we learn. Okay? So next class, tomorrow, that will be tomorrow, we're gonna learn about the seasons and the seasons and the weather. Probably, mas dadagdagan po natin siya ng mga grammar. So, you have to be like aware, kahit hindi tayo sa vocabulary, okay? Kahit natin, sa past tense, sa formal type, informal type, mga ganon. Okay po ba? Okay. So, that's it. And, participating our class for tonight. Actually, alam ko po hindi po talaga siya madali. Kasi mabilisan din po and it's hindi rin din po ako sanay actually magturo ng mabilisan kasi I really want to teach you like slowly but surely, but since may tao kasi na syempre kailangan natin habulin din yung oras for our EPS exam. And then, pwede nyo na lang din po balik-balikan yung mga videos para i-review natin. At least, nalaman ay review. Kulang na lang yung review. At least meron na tayong nalaman. Yun na po, okay na po yun doon. And then, for understanding, maybe, we kasi this is a group class po together with everyone. Kaya hindi po talaga natin gagawin siya one-on-one. Kasi alam niyo na po, mas madali matuto kapag one-on-one. One-on-one. Tayo, kailangan po talaga mas bigyan ng efforts sa sariling oras natin.
Okay? So, hanggang dito na lang po and then before po tayo matapos, let's take a picture.